Ako si Ismael Grospe Jr. ng Team Victoria Sport Pro Cycling Team. At ito ang kwento ng siklista. Watch this. Nung una talaga, hindi ko pa alam yung cycling eh. Hanggang nag-start na sinama ako manood ng mga karera. Hanggang doon, unti-unting napapaibig ako sa larangan ng cycling. Hanggang ngayon, nag-start na ako. Pero isa rin din po yung tito ko na si Den Pinili na nag-udyok sa akin para piliin tong larangan ng cycling. Kasi dati siyang lumalaro ng Marlboro Tour. Nung una talagang parang wala akong parang hindi ko nararamdaman na masaya, ganun. Hanggang sa unti-unti nila akong sinasama sa laro, hanggang nag-start ako mag-bike. Doon na nag-umpisa na, maganda pala to. Ayun, tapos yung lugar na hindi mo napupuntahan, nung pag-start ko ng cycling, ngayon napupuntahan ko na. Tulad, ayun, dati, gusto ko lang, paano ba pumunta ng Baguio? Ganon. Hanggang sa nag-start akong mag-bike, doon na nagtuloy-tuloy. Lahat ng mga lugar na hindi ko napupuntahan, ngayon napupuntahan ko na. Nag-start ako, bata pa lang, 10 years old. Hanggang, ayun, meron isa kasi, kwento ko yung kaibigan ko na sa Amerika, hindi ko pa alam yung cycling. Pumapasok ako nagbabike, tapos nakita niya yung bike ko na bakal-bakal. Hanggang sa umuwi siya sa Amerika, pinadala niya yung tito niya ng pera, tapos binilan ako ng bike. Doon na nag-start yun. Sa mga piyesta-piyesta, dati uso talaga yun, napakarami. Hanggang sa nahubog ako, hanggang sa nagpapanalo na. And then, lumaro ako sa Manila. Siguro doon ako na-discover. Una kong team, Salik, and then Go for Gold. Napasok din ako sa 7-Eleven, and then ito na yung last, yung Victoria Sports. Yung mahirap, syempre, yung financial, talagang ayun yung number one na hirap eh. Kung walang tumutulong sa'yo, yung sarili mo lang, tas yung magulang mo yung wala kang pinagkukunan. Ayun talaga yung pinakamahirap. Si Ismael Grospe, anak ko po siya ng bunso. Masaya po ako, ma'am, kasi yun po yung hobby niya. Nag-aaral po siya ng hanggang hapon po siya nagbabay. 20 lang ang baon niya po, ma'am, pupunta Baguio. Hindi po siya humihingi ng malaki, basta maka-practice lang po siya, ma'am. Pag malapit na po undas, naglilitering po siya para may pambili po siya ng gamit ng bike niya po. Kasi mahirap lang po kami. Kaya yun po, talagang yun best niya po talaga yung karera niya po. Kaya nagtatrabaho po siya sa sementeryo pag malapit na undas. Yun, nag-umpisa po kami ng talyer. Siya na po ang bumibili lahat ng mga gamit namin sa talyer. Talagang sariling sikap po niya, ma'am. Hindi po siya humihingi. Sapat na po siya yung 20 bawod niya po. Proud naman po dito sa Lupao, Nueva Ecija yung anak ko po na si Ismael pumupunta sa ibang bansa, ma'am. Masasabi ko lang po sa anak ko, pagpatuloy niya lang po para makamit niya po yung anong gusto niya pong gawin sa buhay niya. Nagpapasalamat po ako sa Mayor, Vice, lahat po ng mga sumusuporta kay Ismael Grospe, lalong-lalo na po si Abelardo Sagon, ang aming kapitan na sumusuporta na mabait, si Dennis Ramirez. Maraming salamat po sa inyong lahat po sa Victoria Sport. Maraming salamat po. God bless po. Favorite kong karera, basta may ahon eh. Nung una, kinakabahan eh. Kasi, siyempre, mahina tayo sa English. Kinakabahan ako, baka kausapin akong ganito. Minsan nga, muntikan ako na-hold sa immigration eh. Kasi wala akong nasagot. Yung nandun na ako sa Europe yun eh. Pinapo-order pa ako ng ito, pagkain mo. Sige, sa akin, salad. Siyempre sa Pilipinas, yung salad natin, yun yung mga fruit salad. Sa abroad pala, yun pala yung mga gulay, yung mga ganon. Ay, masaya po. Nakaka-astin yung siklista. Kami bili mga gamit ko sa building shop ko. Pag nag-building din, ay mensahe ko po ay pagbutihin niya magbabay para maganda yung performance niya. Papasalamat ako sa Team Victoria. Siyempre, meron din yung time na pipigilan ka kasi delikado nga talaga naman yung pagbabike kasi nasa kalsada, yung disgrasya. Pero hanggang sa nagtuloy-tuloy na ako, mas nauunawaan naman nila hanggang sa sinuportan na lang nila ako. Para sa akin, siyempre yung anak ko ngayon na nagpapalakas sa akin ng loob sa bawat karera ko. Baka kung wala akong kondisyon, yun lang yung sasabihin ko and then kay God. Ayun. Siyempre, pangarap ko, ayun nga, makapaglaro ng Olympic. Siyempre, kung
Kung matupad man yun, makapaglaro ka sa Olympics, siyempre, mas tataas na naman yung pangarap mo. Gusto mo rin lumaro ng Giro, gusto mo lumaro ng Tour de France, kaya ayun, mag-start muna tayo sa Olympic. Nakapag SEA Games na 2019 and then bronze medal kami sa team. Masaya, tapos ang daming nagpa-picture sa'yo, talagang mararamdaman mo talaga yung saya. Noong time po kasi na yon, focus po talaga ako sa pag-aaral. Ano po ako grade 10. Tapos po parang nakwento po siya ng teacher ko sa PE kasi po dati rin po niyang estudyante. Tapos ako po kasi hindi pa ako nagdadala ng cellphone pag nag-aaral po ako, pag pumapasok po ako sa school. Tapos pag uwi ko po, tinry ko pong i-search yung pangalan po niya sa FB. Tapos hanggang sa nakita ko po yung my day po niya na na parang nasa SEA Games po, yung picture po na yun. Tapos nag-good luck lang po ako ganun. Tapos hanggang sa nag-reply po siya, tapos ayun po, tuloy-tuloy na po. Hanggang sa ayun po, nagkamabutihan po ganun. Ano na rin po kami ngayon, 6 years. Noong una po, syempre naiiya po kasi idol po siya ng lahat. Tapos ako ordinary student lang po. Pero ano po kasi, after po nung SEA Games, umuwi po siya. Tapos pinuntahan po niya ako sa school. Ano po yung Christmas party po namin doon. Imbis na sumasali po ako sa mga pag-games po ng advisor namin, tumakas po ako para makipag-meet po sa kanya sa gym. Tapos, ayun po, nung nagkwentuhan po kami na bakit po niya ako pinuntahan, ganon. Siyempre, sikat po siya. Parang lahat po pwede po niyang magustuhan, ganon. Tapos sabi po niya, baka raw po ako yung hindi po mamansin po sa kanya. Mahihain po kasi si Isma pa, wala po siyang naging girlfriend ng matagal hanggang usap-usap lang po, ganon. Parang nag-grow na po siya sa akin, nag-grow din po ako sa kanya. Pag nakikita ko pong nagbe-break away siya, tuwang-tuwa po kami, ganon po, chini-cheer lang po namin siya. Sinusupport ko lang po siya kung ano pong gusto niyang gawin, kung saan po siya masaya, basta mag-iingat po siya. Yung laro po kasi sa Europe, yun po yung mag-i-improve po sa kakayanan po niya. Iba po yung ngayon kumbaga sinusuportahan po talaga ng Victoria Sports yung mga rider po nila para po mag-improve as a rider po nila. Malaki yung kaibahan kasi yung Victoria mas lalo siyang advance Kumbaga sa Europe na naglalaro Kumbaga yung mga advance na nakukuha nasa Europe lahat Doon mo makikita yung mga ginagawa nila. Kumbaga yung disiplina sa sarili. Mas nag-improve yung power ko kasi advantage ng Victoria Kumbaga marami kang natututunan na hindi mo natutunan dati. Kasi science na ngayon Dati, nag-ensayo ka ng 7 hours, 200, 250 kilometers. Ngayon, hindi na Kinukompute na lang nila sa oras, tapos sa effort. Masabi ko lang sa kanila, syempre, number 1, kailangan talaga yung disiplina sa sarili. Kasi kung wala kang disiplina, talagang walang mangyayari sa'yo And then, mag-focus ka sa goal mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung nakikita nyo, ito yung mga trophies ko. And then, yung mga memorable sa akin, syempre, yung dati kong team, isa rin to na memorable sa akin, KOM sa Singkarak. Kung naalala nyo o napapanood nyo, ang kalabang ko dito, si Kapitan, na ngayon katim ko na. Ayan, kaya memorable sa akin to Ito yung una kong trophy Kung naalala ko, ito yata yun Ayan. Ito hanggang sa nag-start na, hanggang nakakuha ako ng mas malaki, mas maganda. Ito yung nag-start ako ng pro, dito na yung Ronda Pilipinas. Ayan. Top 10, tapos under 23. Ayan, kung nakikita nyo, puro Ronda Pilipinas lahat yan. Tapos yung iba niyan, puro piyesta na lahat. Kumbaga, ayun yung nagpalakas sa akin. Kumbaga, yun yung naghubog, yun yung nag-angat sa akin. Yan. Ito nga pala, nung 2019, laro namin sa Vietnam. Bale, dalawa to Hindi ko na mahanap yung isa. Yung isa, under 23. Kumbaga, ako yung overall ng best young. Ito naman, overall ako sa King of the Mountain. Ayan, ito yung picture namin. Ito yung asawa ko, yung anak ko. Kumbaga, siya lahat nag-design yan. Kumbaga, pahingin ng pera. Ganon. May gagawin lang ako. Hindi ko alam. Ayan pala yung mga pinaggagawa niya. Ayan. Kung nakikita niyo. Ayan. Siya lahat nag-design yan. Punta po tayo sa luma kong bike na isang memorable sa akin. Medyo ilalagay muna natin siya dito, guys. At ipapakita ko sa inyo ang dati kong lumang bike. Bale, ito ngayon yung dati kong bike. Siyempre, in-upgrade ko na rin siya. Naka-stock siya dati Gusto ko lang siyang mabuo kaya in-upgrade ko. At least nakikita kong gumagana. Ayan na nagagamit-gamit. Kung mapapanood nyo to, yung mga trophies na malalaki, ito yung bike na gamit ko. Unang una, nagpapasalamat ako. Siyempre, kung wala kayo, siyempre, baka wala ako sa ngayon. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi alam nyo naman kung sino kayo. Ang sasabi ko lang, maraming salamat sa inyo. At sa pagsuporta sa akin. Ayan, sa mga fans ko at sa mga naniniwala sa akin para sa magulang natin. And then sa bagong pamilya at sa aking anak. Maraming salamat sa pagsuporta. Papakita ulit yung magandang performance para sa inyo. At nagpapasalamat ako kasi nandiyan kayo
na naniniwala pa rin sa akin.